Lumaki sa mayamang pamilya, sanay sa luho at komportableng pamumuhay. Nakukuha ang alinmang naisin nito ng walang kahirap-hirap. Masarap at maginhawang buhay ang kanyang tinatamasa. Ganito ang mundong ginagalawan ni Victoria. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Nag-iisang anak si Victoria ng mag-asawang doktor. Sa katunayan, ang mga magulang ni Victoria ang may-ari ng isa sa pinakamalaking private hospital sa bansa. Kaya naman, simula pagkabata ay hindi nakaranas ng kahit na anong hirap si Victoria. Born with a silver spoon in her mouth, kumbaga. Bagamat namulat sa komportabling pamumuhay ay naging sakitin ang noon ay batang si Victoria. Nadiskubre na mayroon itong sakit sa puso, kaya naman sa murang edad na 1 taong gulang ay kinailangan nitong maoperahan upang madugtungan ang buhay nito. Salamat sa mag-asawang doktor ng mga magulang ni Victoria dahil ginawa nila ang lahat upang mabuhay ang kanilang unika iha. Binuhos ng mag-asawang doktor ang kanilang atensyon kay Victoria. Pinag-aral sa prominenteng eskwelahan sa bansa at mayroon itong sariling yaya at private nurse na kasama niya kahit saan ito magpunta. Ngunit sa kabila ng atensyon at pagmamahal na nakukuha ni Victoria sa kanyang mga magulang ay lumaki itong spoiled brat, maldita at matapobre. Alam ng kanyang mga magulang ang masamang ugali ng kanilang anak, subalit tuwing ito ay kanilang pinagsasabihan, si Victoria ay iiyak at hahawakan ang kanyang dibdib at aarte na nanghihina o ginagamit ni Victoria ang kanyang sakit upang makuha nito ang lahat ng naisin niya mula sa kanyang mga magulang. Lumipas ang taon at nakapagtapos ng kolehiyo si Victoria. Bagamat parehong doktor ang mga magulang nito, ay mas pinili ni Victoria ang maging isang abogado. Likas itong matalino at determinadong makuha anuman ang naisin nito, kaya naman si Victoria ay naging top-notcher noong ito ay kumuha ng bar exam. Hiniling ni Victoria na magkaroon ng sarili nitong law firm na agad namang ibinigay ng kanyang mga magulang dahil sobrang proud ang mga ito sa nag-iisa nilang anak. Sa kabila ng tagumpay ni Victoria sa kanyang karera ay lalong lumala ang masama nitong ugali. Nananakit ito ng kanyang mga empleyado kapag meron itong utos na hindi agad-agad nagagawa o di kaya ay hindi nito nagugustuhan ang trabaho ng mga ito. Sampal, mura, name it, pisikal at emosyonal na pananakit ang inaabot ng mga tao sa paligid ni Attorney Victoria. Walang sino man ang may lakas ng loob na magreklamo dahil sa malakas na impluwensya ni Victoria sa mga matataas na politiko. Yes, high-profile politicians ang karamihan sa mga kliyente ni Victoria. Si Mang Antonio ang bagong janitor sa building ng kumpanya ni Victoria. Nasa 58 taong gulang na si Mang Antonio. Masigla at maligalig ang bagong janitor. Umaga, dumating sa opisina si Victoria. "Good morning, ma'am. Napakaganda niyo po," bati ni Mang Antonio. Sumagot si Victoria na animoy na preskuhan sa bagong janitor. "What's good in the morning? Nasira ang araw ko sa pagmumukha mong matandang hampas lupa ka. Haharang-harang ka sa dinadaanan ko. And by the way, don't call me ma'am. Don't you know me? I am Attorney Victoria." Abe, sabay tulak kay Mang Antonio.
Natumba ang matandang janitor at napaiyak ito sa pang-iinsultong kanyang natanggap mula kay Victoria. Naging apple of the eye ni Victoria ang matandang janitor, ngunit kahit na laging pinapahiya at iniinsulto ni Victoria si Mang Antonio, ay hindi ito nagsasawa na batiin ito tuwing makakasalubong. Laging nakakatanggap ng bulaklak si Victoria tuwing umaga sa kanyang opisina. Buong akala nito ay mayroon siyang secret admirer, at ito ang nagbibigay naman ng ngiti sa mga labi ng masungit na attorney. Pero lingid sa kaalaman nito, ang matandang janitor pala ang naglalagay ng mga bulaklak sa kanyang opisina tuwing umaga. Sumapit ang kaarawan ni Victoria. Labis ang tuwa nito dahil sa mamahaling regalo na natanggap nito mula sa kanyang mga magulang. One set of diamond jewelry at isang card na nagsasabing, "We love you anak. Sana ay magustuhan mo ang regalo namin sa'yo." Excited na sinuot ni Victoria ang mga alahas at pumasok na ito sa opisina. Nagkaroon din ng surprise party sa opisina para kay Victoria at nagulat siya nang mayroong maliit na box na nakapatong sa mesa nito. Binuksan nito ang box at nakita niya ang isang mumurahing silver na kwintas. Nadismaya si Victoria at itinapon niya sa basurahan ang kwintas. Tapos na ang office hours at nagsipag-uwian na ang mga empleyado. Nahuling umalis ng opisina si Victoria. Gaya ng dati ay naglilinis ng opisina si Mang Antonio pagkaalis ng lahat ng empleyado dito. Ngunit bumuhos ang luha ng matandang janitor nang makita sa basurahan ang silver na kwintas na regalo nito kay Attorney Victoria. Hindi maipaliwanag na sakit ang naramdaman noon ni Mang Antonio. Sa parking lot naman ay dali-daling bumaba ulit ng kotse si Victoria dahil naiwan niya sa kanyang mesa ang regalong diamond ring ng kanyang mga magulang. Inalis niya ito noong maghugas siya ng kamay bago umalis ng opisina. Sa opisina ni Victoria, habang naglilinis si Mang Antonio, ay nakita nito ang mamahaling diamond ring sa mesa ni attorney. Nagmadaling lumabas si Mang Antonio para ihabol sana kay Victoria ang singsing nito at baka sakaling maabutan pa niya ito sa parking lot. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nagkasalubong sa labas ng elevator si Victoria at Mang Antonio. Nanlaki ang mga mata ni Victoria nang makita nito ang mamahaling diamond ring sa mga kamay ni Mang Antonio. "Magnanakaw ka," pasigaw na wika ni Victoria. Kasabay nito ay pinatikim ni Victoria sa matandang janitor ang isang napakalakas na sampal. Kahit na anong paliwanag ng janitor ay ayaw itong pakinggan ni Victoria. Agad itong tinawag ang mga gwardya ng building at pinadampot ang kawawang janitor. Sunod nito ay tumawag ng mga pulis si Victoria at binitbit nila papuntang presinto si Mang Antonio. Sa presinto ay nagharap muli si Victoria at Mang Antonio. "I will make sure na mabubulok sa kulungan ang hampas lupang magnanakaw na iyan," galit na sambit ni Victoria. "Wala akong kasalanan anak, pakinggan mo ako anak. Walang kasalanan ang papa mo," sagot naman ni Mang Antonio. "Anong pinagsasabi mo dyan, matanda ka?" sagot ni Victoria. Sabay isang malakas na sampal muli ang pinakawalan ni Victoria sa mukha ng nagmamakaawang janitor. Bago pa man pumunta ng presinto si Victoria ay nasabihan na nito ang kanyang mga magulang. Sabay na dumating sa presinto ang mag-asawang doktor. Agad nilang niyakap ang kanilang unika iha at kinamusta kung okay lang ba ito. Magkakahalong pakiramdam ang bumalot sa pagkatao ng mag-asawang doktor nang makita nila si Mang Antonio. Nagmakaawa si Antonio sa mag-asawa. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari sa kanila. Nag-iyakan ang mga ito na labis namang ipinagtaka ni Victoria. "Mom, Dad, what's happening? Kilala niyo ba ang magnanakaw na yan?"
Nagtatakang tanong ni Victoria. Kinailangan nang sabihin ng mag-asawa ang buong katotohanan. Si Antonio pala ang tunay na ama ni Victoria. Namatay noon sa panganganak ang nanay ni Victoria. Dahil sa mayroong sakit sa puso, ang noon ay 1 taong gulang na bata at hindi ito kayang ipagamot ni Antonio dahil ito ay isang construction worker lamang sa noon ay pinapatayong rest house ng mag-asawang doktor. Kaya naman ay napilitan itong magpatulong sa mga ito. Hindi magkaanak noon ang mag-asawa, kaya naman nakipag-deal ang mga ito kay Antonio at sinabing ipapagamot at bubuhayin nila ang bata, ngunit kapalit nito ay sila na ang kikilalaning mga magulang ng bata. Labag man sa kalooban noon ni Antonio ay napilitan itong kagatin ang offer ng mag-asawa sa kagustuhan nitong mabuhay ang kanyang anak. Simulat sa pulpala ay palihim na sinusubaybayan ni Antonio ang kanyang anak. Wala itong pinalagpas na mahalagang pagkakataon sa buhay ni Victoria. Kaya naman naisipan niyang mamasukan bilang janitor sa kumpanya ng kanyang anak upang mapalapit ito kay Victoria. Dahil sa kanyang nalaman ay hindi na itinuloy ni Victoria ang demanda at labis itong nagsisi sa kanyang ginawa sa ama. Nagbago ang ugali nito at natuto na siyang rumespeto sa kanyang kapwa. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!